Humarap sa Nation on the Move ang 79 anyos na si Arturo Aquino upang isiwalat na nabiktima siya ng mali-mali at chop-chop na pagbabalita o sa madaling salita, fake news. Noong January 29, lumabas sa isang news program ang bahagi ng interview ni Lolo Arturo tungkol sa issue ng land grabbing sa bayan ng Capas, Tarlac. Wala ko sinabi na pangalan noon. Nag-working nga po ako eh. Bakit mo wala doon sa napanood ko? Kwento na iba po. Baka maaari, baka mamaya pinutol yung sinasabi ko. Taong 1989 nang mabili ni Lolo Arturo itong mahigit 1 hektarya ng lupa dito sa Barangay Bueno sa bayan ng Capas, Tarlac. Katas ito ng kanyang pinaghirapan sa Saudi bilang driver sa loob ng 30 taon. Pero nagulat siya nung pag-uwi niya noong 2015 ay may umaangkin na ng kanyang lupa. Pero nilinaw niya na hindi mga politiko o maimpluwensyang tao ang nasa likod ng pagkamkam sa kanyang lupain, kundi isang kabarangay lamang. Kwento ni Lolo Arturo, pumayag siyang magpa-interview noon sa pag-aakalang ma-expose ang taong kumamkam umano ng kanyang lupa. Pero laking gulat niya maging ng kanyang mga anak sa Amerika. Nang lumabas sa naturang balita na inaakusahan niya di umano sina dating Tarlac Governor at 2nd District Congressman Victor Yap. At kasalukuyang Tarlac 3rd District Congressman Noel Bong Rivera na kumamkam ng kanyang lupa. Kahit ang maliit na 1.15 hectares ni Mang Arturo Aquino, pilit umano na inaagaw sa kanya ngayon ang ilang politiko din sa Tarlac. Wala ko sinabi na pangalan noon naman. Politiko, wala po. Wala po. Iginiit ni Lolo Arturo na wala siyang nabanggit na akusasyon laban kina Yap at Rivera. So, anong reaksyon po ninyo nung napanood nyo yung balita na sinasabi na yung lupa nyo daw po ay inaangkin o kinakamkam ng ilang politiko dito sa Tarlac? Wala po kung nabanggit na gano'n. Si Gobernador, wala po akong binanggit na anong pangalan po. Or kahit congressman? Congressman po, wala po. Yun yung inano ko. Bakit mayroong gano'n? Kung mayroon pong gano'n eh. Nag-work nga po ako eh. Kaya unang-una, nahiya rin ako eh. Wala makaalala ng tao, isasama. Sino yung binanggit ninyo na umaangkin ng lupa ninyo? Si Jose Bacani po. Yung pong sabi ko, Bacani nakakuha sa lupa ko. Bakit mo wala doon sa napanood ko? Ang nakalagay, Congressman Yap, ganun. Wala po akong gano'n. So, anong naging reaksyon ninyo nung napanood nyo yung gano'n ng pagkakatahi po ng storya? Nabigla nga po ako eh. Kaya minsan di ako nakatulog. Kabuka na sinabi nilang gano'n. Siyempre, nahiya naman po kay Gobernador. Kwento na iba po. Baka maaari, baka mamaya pinutol yung sinasabi ko baka dinuktong nila yun. Ganun po. Basta malinaw yun tayo na wala kayong binanggit na ibang pangalan kundi maliban doon sa Bangkang ng lupa ko, si Jose Bacani po. Jose Bacani. Ipinakita ni Lolo Arturo sa amin ang mga dokumento na nagpapatunay na siya ang totoong nagmamay-ari ng lupa at hindi si Bacani. Katunayan, nasa master list ng Department of Agrarian Reform ang titulong nakapangalan sa kanya. Ano bang significance, anong kahalagahan ng master list po na yun? Nakatunayan niya kung nakalagay doon sa master list. Yung anong gusto sa master list, ako nakalagay, pati pilid. Siya wala po. Gusto sabihin, gumamit siya ng pera para makuha yung titulo. Nagulat nga po nung dumating ko, nung pinunta ko sa bahay, sabi niya, Apong Arthur, napatitulo ko na yung lupa. Nakalagay na sa mga anak ko. Hindi na akong nagka-shock na ako noon, nasira na. Tapos ako nag-iba yung isip ko, bakit gano'n? Pinuha niya pati po itong bundok. Pinabaldoser ko yun. Kaya nagdandamok siya, minsan di po ako nakakatulog, gawa yung ginawa niya, tingnan niyo po. Kayo maglagay sa tateo. Pinagsikapan ko po sa Saudi yun, tapos makabili lupa, tapos gaganon ako. Batay rin sa nakuhang dokumento ni Lolo Arturo, pineki rin ang kanyang pirma sa kasunduan. Paano raw magkakaroon ng isang kasunduan na wala naman siyang balak na ibenta ang pag-aaring lupa? Ang dating ko, nakuha niya titulo, bakit po?
Tsaka nagpagawa ng papel na ay yung katunayan na na sa kanya daw yung lupa. Pero siyang gumawa ng papel. Yung peke na yun. Kasunduan po siyang gumawa. Kita niyo po, 1 hektarya magit lang, tapos ginawa yung 1 hektarya. O kayo po maglagay sa tayo. Tsaka hindi ko po pinagbinenta yun, hindi ko binenta. Tapos nilagay ng 15,000. May burado pa. Tapos pirma ko po, hindi ko pirma yun. 5 taon nang nakikipaglaban si Lolo Arturo para sa kanyang naipundar na lupa. Ito sana ang idinulog niya sa vlogger at founder ng United Filipino Against Crime and Corruption na si Pyra Lucas. Pero dismayado si Lolo Arturo na nagamit ang kanyang pangalan para siraan umano ang mga opisyal na hindi naman niya pinangalanan. Kasama noon ni Lolo Arturo si Lucas nang makapanayam siya ng isang news program. So anong reaksyon ninyo na ginawa ito ni Pyra Lucas sa inyo na sinamahan yung nag-interview para makunan yung panig ninyo pero ganun po yung lumabas? Kaya nga po nagulat nga po ako. Kaya di ko po alam, baka mamaya yung interview sa akin, yung ibang kinukuha yung talaga, dinoktor niya. Para basta patapos binura, dinoktor nila. Nagpapatulong ako sa lupa ko, nakipayra. Pero wala kong binanggit ng congressman o mayor, gano'n, wala po. Dapat hindi niya sinabi, dinoktor doon sa, baka doktong lang yung siguro yung sa akin yun. Kasi wala akong narinig na bakani, di ba? Umaasa si Lolo Arturo na sa dapit hapon ng kanyang buhay ay mapakikinabangan at malalasak pa niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan sa Saudi nang matiwasay at malayo sa ingay ng politika. Mula rito sa Kapas Tarlac, ako si Dominic Almelor para sa Nation on the Move.